Sagot din ba yan dun sa takot mo na pag tumanda ka, wala kang anak? Na ano sa sarili ko. Sanay na akong alone. Alam mo, malaking pasasalamat ko kay Meme. Dumaan ako sa maling barkada, dumaan ako sa maling bisyo. Yung dati, papagpatol ako sa mga bashers eh. Tanungin naman natin, pasukin natin yung contest, no? Hindi ikaw ang pinalad na magwagi. Nagkakaroon ba ng mga pagkakataon na may nawawalang gamit? Isang drag queen din na nawala yung ano ko, nawala yung... hindi ko talaga hindi ko talaga yan siya tatago. Nagbigay ka ba ng motor? Ano ko ba? Pinakamahal na nabigay mo. Okay, Brad. Okay tayo dyan. LGBTQ. IA plus, ang dami. Yeah, LGBTQIA plus. Ayun. Wala, nagta-times na kami. Kaya, yan ang layunin namin, ang sakupin ang buong mundo. Charis lang. Ayun ba? Is that my camera? Okay. Sige. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. Kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Basta patok, pag-usapan natin yan. Mas pinatindi, mas real talk na kwentuhan, hindi chika lang. Kasama ang dalawang papa nyo na updated sa latest happening. Let's talk what's patok here on Papa Talk Season 2 powered by Bingo Plus! Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Isa lang ang masasabi ko, Papa Marquis. Ano yun, Papa Dudut? Nakaraang episode natin. Isa lang, ha? Isa lang? Malupit. Ay, malupit? Alam mo kung Humahagupit? Ganon? Correct. Dahil ang ating mga revelations sa ating mga naipost na mga episodes sa Season 2 ay talaga namang ang dami. Lahat yata ng mga guests natin ay napaamin natin. Hindi ko alam kung nagtitiwala ba sila sa atin o magaling lang tayong mamilit. Feeling ko doon sa mamilit. Eto pa. Yan. Wala pa tayo sa exciting part dahil nag-uumpisa pa lamang tayo ng kwentuhan at mga pasabog dito sa Papa Talk Season 2. At syempre maraming salamat again sa Bingo Plus! Sa inyong pagtitiwala sa amin ni Papa Marky at Papa Dudut. O hindi lamang yan ha. Ito pa ang pasabog. First episode pa lamang, pasok na po tayo sa top 200 podcast in the Philippines! Okay, si Papa Marky! May bagong billboard na tayo! Yay! Okay, kaya naman, every episodes may dapat po kayong pakaabangan. Oo, ito po ang bagong tambayan ninyo. Tuwing Wednesday, Papa Marky. Yes, kaya naman i-stream nyo na at i-follow. Siyempre, ang Spotify sa Papa Talk, the first ever podcast powered by Bingo Plus. At syempre, stay updated din po kayo sa Papa Talk social media accounts. Ano ba yung mga hanapin? Hanapan nyo lamang Papa Talk. Basta nandun yung itsura namin, yung pagmumukha namin. I-follow at syempre, ilike. Anong ilalak? Hindi, good luck. Linawin mo yan, ha? Good luck sa atin. Ayun. Yan, oo. At syempre, napaka-special, Papa Marky, ng ating episode ngayong araw na ito dahil makakasama natin ang isang drag queen. Naku, excited na ang bawat isa sa atin dito sa ating next episode. Ano bang meron, Papa Dudut? Nako, from Drag Race Philippines Season 1, Kapatok Reveal! The Queen from the South, rarapa na dito sa Papatok. Humanda na sa mga pasabog niyang kwento. Lady Morgana in the house.
tagal nilihim, nilalaman ng damdamin, na itanong pa sa sarili ko, puso ko ba'y depektibo? Ibinaon ng kailalim, liwanag ko'y tinago sa dilim, dahil ang itim ay para lang sa puti, at nakikita ko'y bahaghari. Di naman sinasadya ang mahulog sa isa't isa. Sadya lang na pinag-isa ang puso ko at puso niya. Di man pangkaraniwan, pagmamahal ko'y walang hangganan, dahil ang itim ay di lang para sa puti. Pag-ibig ay bahaghari. Kasalanan ba kung nagmamahalan ako? Ay, grabe! Natouch ako doon.
yun? Parang gusto na naming umiyak. Ladies and gentlemen, please welcome Lady Morgana! Hey! Hello po mga kapatok! Hello, Dalaygon! Galing. Ang galing-galing naman ng song mo na yan. Meron bang hugot si Lady Morgana doon sa performance mo kanina? Wala namang hugot, bali ano siya, yung performance nun is sung and composed by KZ Tandingan, my real friend. Friend ko siya from Davao City din. Oo, kababayan. And of course, dedicated din siya sa lahat ng mga LGBTQIA+ community na mga closeted gays na hindi pa nag-out pero nagmahal lang sila. Parang hirap ng ganung klase ng pagmamahal na hindi mo mai-out kasi parang hindi pwede, may pumipigil. Yes. Na-experience mo na ba yan in real life? Hindi ko siya na-experience, pero I have a friend na meron siyang until now, closeted pa sila, na 12 years na sila naging sila. Pero he open yung isa sa pamilya, pero yung isa hindi pa open sa ganun na relasyon. Ayun, doon siya nakakakuha ng mga hugot from a friend. Yan. Wala ba kayong relasyon ng friend na yun? Hindi, friend lang kami. Diyos ko naman. Inisyo agad. Hindi kami talo. Magbabalik po ang... Okay. Ayan. Marami tayong dapat pag-usapan, Lady Morgana. Yes. Since isa ka sa contestant, sa queen ng first season ng Drag Race Philippines. Ay. So, kailan ba yung nag-air? Nag-air siya noong 2022. That is August 16, 2022. So, kumbaga, dito sa Pilipinas, sila yung pioneer. Yes, or mga legend or mga dragon na. Nasa kasaysayan na sila, kumbaga. Pero ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng drag queen? Drag queen is from the word. Ano siya? It's a form of art and drag. We have to express that through performing, through lip sync. Hindi lang din sa lip sync, through looks din. Ayan, kung ano siya, it's an art of Expressing yourself. yes, expressing ourselves. Parang ano siya, alter ego namin. Pero, yung objective is to entertain. Yes, to entertain. Tapos Madami kasi klaseng drag queen. There is a comedy queen, meron ding political queen, meron ding tawag dito. Ang daming klaseng queens. So, sa lahat ng drag. Sa lahat ng queens na yun, saan ka nabibilang? Nabilang ako sa comedy queen. And nabilang din ako sa season queen. Season queen is kahit anong ano mo diyan i-perform, kayang-kaya. Kanina pinag-uusapan namin off the air yung kanyang itsura, no. Sabi ko ang ganda ng rehistro mo sa camera, Kako. Wala, maraming salamat po. Promotion! Maraming salamat po, Siyensya. Ayan po. Gaano katagal yung ganyan, yung makeover na ganyan? Ayan po, kanina kasi galing ako kung Vice Comedy Club. So, nakaano lang ako, 1 hour or 30 minutes. Pinakamabilis sa akin, 30 minutes. So, galing ka pa sa gig niyan? Oo, galing pa sa gito. So, uwi ng bahay, tulog. Tapos pagising ko, 8:00 na ng umaga. Ayan, diretso na agad. Make-up lang, gano'n. Pero yung madiretso naman ako sa buhok. Yes. Talagang alam mong year of the snake ngayon. Oo nga, you're the best. Parang cobra nakagano'n. Parang manunuklaw na yun. Ito tinatawag nating finger wave. Yeah, yes, pabonggang buhok. Ayan. So talagang alam natin na nag-prepare siya. Correct. Para sa papatok. Oo, hindi naman pwede pucho-pucho itong ano. So, ang tanong, eto, kapag tinanggal lahat ng yan, ilang percentage ang nabago sa pagkatao mo, sa itsura mo? Ay, ang dami. Parang 70%. 70% po sa So, iba talaga hindi ka makikilala outside? Meron naman, nakilala naman ako outside kasi dun sa Drag Race Philippines, meron kaming confessional na out of drag kami. So, nakikilala kami in and out of drag. Saan ka mas komportable? Sa naka-makeover o sa wala? Mas komportable ako sa wala. Sa wala. Oo, kasi pag naka-drag ako, hindi ka pwedeng makaihi ng bonggang-bongga kasi meron pang stockings, meron pang padding, meron pang mga etche-bureche pa sa katawan. Sakit ng mga performers yan, yung may mga UTI. Oh, yes, mga UTI, mga upper throat infection. Yung mga ganun yan siya. yung personality, kailangan loud eh. Oo, depende kasi yan sa drag persona mo. May kasing drag persona na
pag nakadrag ka, divang-diva ka talaga. You're untouchable. Meron naman pag nakadrag ka na gusto mo masaya lang, pwede sa pangmasa, gano'n. DRAG ang pinag-uusapan Yes, natin. DRAG po, di po DRUA, iba po yun mga kaibigan. Pero katulad ngayon, todo make-up ka, this is your character, this is your personality. Kapag ba walang make-up, iba si Lady Morgana. Si Maki, out of drag, which is Maki yung ano ko, palayo, yung tinatawag ng mga friends ko. Pag out of drag naman, masaya naman si Maki. Pareho naman sa Lady Morgana. However, tamad si Maki pag out of drag. Tulog, matakaw sa tulog, tapos kain na ng kain, tapos siya, palalabas sa party sa with friends, gano'n. Pero si Morgana, pag naka-drag naman siya, yung persona ni Morgana, siya, yung parang, hindi naman siya untouchable, pangmasa din si Morgana yun. Binabagit mo na yung Lady Morgana, pero bakit nga ba Lady Morgana? Ay, eto na nga. Parang layo sa Maki. Maki Morgana, malayo eh. Oo. Kasi, that was 2003 sa birthday ko. February 16, yan yung pinansagan ako ng drag mother ko, si Miss Crawford. Pero dati ang pangalan niya, Diva Ursula. Sa isang barangay contest, hindi pinasali yung drag mother ko kasi palagi siyang nananalo sa mga barangay contest. So that time na yun, PA pa lang ako, personal assistant lang. Pinasali ako sa isang barangay contest. Sabi niya sa akin, hindi ako makasali, ikaw na lang. Batang-bata pa ako, 13 pa ako noon. So, wala akong alam na pangalan. Pero sabi niya, memorize mo ba yung It's Raining Men? Oo, memorize ko. So, binake-upan ako. Tapos sabi niya, wala akong pangalan. Sabi niya, since naman Ursula yung pangalan ko, ikaw na lang si Morgana. Kasi yung kinuha yan sa Little Mermaid. So, yung kapatid ni Ursula, Morgana ang pangalan. Okay. So, dinagdagan na lang barkada ko ng lady para hindi villain yung atake. So, Lady Morgana, sa kasawiang palad, talo naman si Morgana nun sa first contest. Pero okay lang. Oo, masaya naman yung At least lalo siyang gumaling because of that experience. Yes, ang daming yung experience ko all throughout this year. 22 years in drag. Wow. Tsaka napaka-importante kasi ng pangalan. Kasi ito yung dadalhin mo with the character itself. Yes. Doon pa lang sa pangalan, kailangan may dating na. Kumbaga sa mga bata, napaka-importante, ito sasabihin ko lang, napaka-importante sa mga magulang, yung mga pinipili nilang pangalan. Oo. Parang representation ng pagkatao niya yun. Yan. Yes, kaya nga yung totoong pangalan is Angela Marie. Charis lang. Binanggit mo na kanina, Maki. Angela Marie, aka Maki. Charis! Pero ito pa lang si Lady Morgana, galing sa Mindanao. Wow. Yes, proud Mindanao. Ang sabi nila, pride ka daw ng Mindanao. Yes, pride of Mindanao and of course pride of Davao City. Sa kana Pangulong Duterte? Yes, doon sa city mismo talaga. So, kumusta naman ang Davao City? Bahala sila, malay ko sa kanila. Charis! Ay, okay naman. Okay, last punta ko doon, peaceful naman ang Davao. Pero mas ako dito sa Manila na, after ng drag race. Sa pagdadrag mo, ikaw ba ang nagme-make-up ng sarili mo at nag-aayos ng mga damit? Yes, ako din po. Ako din po yung nag-make-up. Pero sa buhok naman, meron naman akong wig stylist din. Tapos sa looks naman, patayin naman designers. Ayun din. So, anong nag-push sa'yo? Kasi feeling ko, sikat ka na doon sa Davao. Uy, hindi naman masyado. Ano nag-push sa'yo na itry yung luck mo dito sa Metro Manila? Matagal ko lang kasi pangarap mag-Manila. Bata pa ako eh. Yung pag-start ko pa lang ng drag, gusto ko mag-Manila. Kasi idol ko talaga yung Raging Divas. Idol ko yung mga Foxy Ladies, yung makikita ko sa Sharon, dati sa mga TV, sa Sis. Ayun. Na-inspired ako sa kanila. Sabi ko, gusto ko mag-Manila. Then, yung umuso naman yung stand-up comedy sa Manila. Isa din ako sa mga na-inspired din. Sabi ko, one day, na sana bigyan ako ni Lord ng chance na pumunta dito sa Manila. Why not? Sino ang nagdala sa iyo sa Manila? The Drag Race Philippines. Diretso na. Parang na-recruit ka talaga. Nag-audition din ako sa Drag Race. Then, after nun, yung pumatok yung Drag Race Philippines nung episode pa lang, yung episode 1 pa lang, or promo pa lang ng Drag Race, I decided na dito na ako sa Manila for opportunities. Tsaka ewan ko lang ako kasi probinsyano ako, from Bicol. Alam mo yung parang pag probinsyano ka,
sa career, kaya whatever, kung anong plan mo sa life, parang you need to try Metro Manila. Oo, kasi doon kasi yung, kung sa ano pa lang, kung sa okay pa lang, doon yung bagsakan ng bonggang bonggang Ano opportunity. bang iniisip mo sa Manila before? Ano ba ang tingin mo sa Maynila? Naisip ko malaking building, tapos yung mga ang naisip ko lang yun sa Manila, yung first kung imagine ko nun, Star City. Akala ko kasi lalaki. Ay, yung lalaki, given na yan. Given na yan siya. Oo. Mga lalaki, pag lalaki ng taga Manila, gwapo yan. Oo. Pag probinsyano, sige, best, okay lang tayo. Kaibigan lang tayo. Okay, Brad, okay tayo dyan. Sa pagdadrag ba, nagkakaroon ba ng mga pagkakataon na may nawawalang gamit, nag-aaway? Oo naman. Ay, naku, marami. Maraming nawawalang gamit. Ano mga Oo. chismis behind the scene? Meron akong isang na-eksena doon, na isang drag queen din na nawala yung nawala yung powder ko. Pero hindi nila alam na may letter M doon sa ilalim ng powder na yon. Tapos nakita ko sa kabilang makeup chair. Uy, akin to. Kailan naging M ang pangalan mo? Kailan naging LM ang pangalan mo? Parang kay Papa Dudut. Oo, nilagyan ko ng scotch tape sa ilalim. Oo. Kagaya sa akin, ay salamat po nito sa Tumblr, ha? Akin na to, ha? Chares na. Design na talaga yan. Ay, thank you so much, Bingo Plus. I love you. Yan. Sa mga lalaki ba, sa boyfriend, nung nasa Manila ka, may mga pagkakataon ba na agawan ng boyfriend? Wala, hindi ako Akong umaagaw. Chares! Ako'y naagawan. Chares! Chares, ang ganda ko, girl. Wala. Meron naman ka-fling-fling lang, ganon. Wala namang nag-aagaw na. Kung bet ako, kung hindi ako bet, okay na yan. Kasi sabi nila, iba daw magmahal. Ang Lady Morgana. Yan. Nagbigay ka ba ng motor? Uy, wala. Sapatos lang. Yun. Pinakamahal na nabigay mo? Sapatos nga. Sapatos. Nakailang boyfriend ka na ba since nagpunta ka ng Manila? Wala. Wala. Kadate-date lang. Tapos collect and select. Chares! So nagko-collect ka, wala ka pang nasiselect? Oo, wala pa. Anong size ng sapatos ang madalas mong pamigay? 40. Ano sa American size yun? Size 10. Sa amin, 11 ako, ikaw. Ha? Kung lang sa akin 9. Totoo ba yun sa size ng paa? Okay lang, Brad. Okay. Mag-usap tayo, Brad. Totoo ba yun sa size daw ng sapatos? Sa size, hindi. Oo, Diba? hindi ako naniniwala Hindi dyan. ako naniniwala sa size ng sapatos. 11 ka. Kung malaki ang size, hindi ako naniniwala dyan. Hindi talaga. Meron ako nakilalang gwapo nga, pagkatapos hindi ko na sasabihin. Ano ba? Artista? Hindi. Artista? Yung sinasabi niya, artista ba yun? Ha? Artista? Basta! Dito natin malalaman. Oh. Anong size ng paa mo? 10. 10. Ano? Ay, pag sinabi ko, baka ma-shock kayo. Basta malaki ang pagmamahal. Mataba ang utak. Yun ang pinaka-importante. Yes, gano'n lang siya. So makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Wala kang boyfriend ngayon? Wala. Pero masaya. Masaya naman. Naiwan mo yung family mo sa Davao? Yes, naiwan ko. Pati yung keychain naiwan. Ikaw ba ang breadwinner ng pamilya? Hindi naman. Madami naman kaming bread sa pamilya namin. Pero usually, ako yung tumutulong sa mga pamangkin ko. Lalo na yung kambal kong pamangkin na nandito pa sila din dati. Ako yung bigay ng mga diaper, ng mga Pero ngayon na sila sa ibang bansa. Nag-migrate na yung kapatid ko. So, ang ko na yung nanay ko na nasa bahay. Masaya naman yung pamilya namin. Huwag nyo na pakialaman yung Bakit tinatanong ko ba yung pamilya mo? Hindi kasi yung pamilya ko, magre-reunion kami. Wala akong pakialam. Sineshare ko lang. Pinag-uusapan namin agawan ng lupa. Hindi kami wala kaming ganun na sa pamilya. Kasi pinalaki kami ng to share. Share. Kung anong wala sa isa, punan mo. Ay, hindi sa amin inggitan. Siraan. Agawan ng yaman. Oo. Ikaw ba sa tanan ng career mo, ano yung mapagmamalaki mong na-invest mo or nabili mo na? Malaki kong na-invest. Insurance.
Sa sarili. Ilan ang Sa sarili insurance mo? ko. Ay, 3 na. Meron Yan, ako. perfect. Maganda yun. Galing. Bakit insurance sa lahat ng pwedeng i-invest? Because tomorrow is not a promise. Correct. Ganun. Especially Kailangan sa mga mo drug maghanda queens. sa sarili mo ng in your future kasi yung pag sinabi yung insurance allergic yung mga Pinoy. Pag sinabi insurance, ay, ano yan, kinukuha mo na ako ng insurance kasi para sa pagmamatay ako, mayroon ako. Hindi siya. You have to invest kasi hindi naman sa hindi naman sa, ang insurance hindi naman yan siya pag namatay ka may kukunin sa, may ma-receive yung family mo. Yung insurance kasi meron yan to save. Pero pag may kailangan ka, pwede mong i-withdraw. Correct. Oo. Tsaka tataas yan kasi sa stock market yan. Ganon. Education. Come on, education. Hindi kasi maraming mga Pilipino yung namatay ka na nga, problema ka pa ng Oo. Kailangan, hindi dapat, kasi nagbakla ka pa, tapos pag matay mo, problema yung pamilya mo. Dapat hindi. Hindi lang sa bakla din niya, para sa lahat. Sagot din ba yan dun sa takot mo na pag tumanda ka, wala kang anak, for example? Ako, sanay na ako na, sa sarili ko, na maging alone, but I'm happy. Lonely, but I'm happy. Ganon. Alone but happy. Ganon. Hindi, kanina may hugot yung sinasabi mo na sanay na akong alone. Oo, sanay na Yung ako. ba, sinaksak mo sa utak mo kasi sooner or later, hindi ako magkakaroon ng pamilya. Oo, kasi bata pa lang ako, alam ko na yung tahak ko na kung naging bakla ka, for sure, ang mo is nasa pamilya lang, sa nanay mo. Kung hindi naman, sa sarili mo. Wala ka bang plano na mag-anak? Ha? Plano mag-baby? Ayoko makakita ng mga lagusan sa ayoko makakita ng lagusan sa impyerno. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, mag-ampon, walang problema. Pero pag bibigyan ng, kung wala. Ako hindi naman ako nagmamadali. Kung meron. Kung wala. Tsaka wala namang problema sa edad pag lalaki, di ba? Oo. Tsaka kung, kagaya ngayon na single pa ako, hindi ako naghahangad ng jowa. Kung merong taong na dadating sa akin, okay, why not, di ba? Okay, let's talk about LGBTQIA+. Ang dami. Yeah, Naubos na LGBTQIA+, ayun. Wala, nagta-times na kami. Kaya, yan ang layunin namin, ang sakupin ang buong mundo. Charis lang. Pero, kumusta na yung pagtanggap? Yung estado? Kasi, sabi nila, we're getting there. Nagiging open na yung bawat isa. Yes. Pero, hindi pa yung Unahin natin sa pamilya mo, pagtanggap ng pamilya, kaibigan, kakilala. Bata pa lang ako, nakitaan na ako ng ng makulay na buhay si Maki. So tanggap naman ng family ko yung yung estado ko na yung itong kasarian ko as a gay. Only ka ba sa family na gay? Yes. Anim kami magkakapatid, tapos pang-lima ako, 5 kaming lalaki, isa yung bunso namin is babae. Yung 4 na yung bruise ko, yung as in malalaking katawan. Pero nung nalaman nila na isa ako ang member ng LGBTQIA+, naging ally din sila. Naging inalay ka? Hindi, ally, which is supporters. Supporter. Mong alay, ano ka ba? Ano ako? Tambay sa kayo. Alay natin yan, Brad. Napaka-importante ng suporta ng pamilya. Correct. Yes. Kung anong gender mo and all. Pero, kumusta naman paglabas mo ng tahanan? Ayun, basic. Mga diskriminasyon, alam mo naman sa mga kanto, na yung makikiti ng utak, pag sabing bakla, dyan naman bakla, uulan na naman to. Kami na naman kami Pero na naman parang ang uulan sisisi. nga ngayon, Oo nga. Kaya nga, kami makapangyarihan. Ganun. Yan ang sinasabi ko, di ba? Yung mga, pag umulan tayo kami naman ang sisisihin. Tapos pag ang lalaki walang pera, kami na lalapitan. Wow, grabe kayo ha. Bakit nga ganun? Siguro walking ATM siguro kami mga bakla. Pero hindi lahat ng mga ganun. Hindi lahat ng mga lalaki na straight na. Hindi lahat ng mga straight na lalaki. Ganun ang habol sa amin. Anong habol sa inyo? Meron barkada, friendship. Camaraderie. Oo. Kanina nga, papunta ko dito, may nag-welga. Talaga? Ibaba ang presyo ng... Yes! Oo, bahala kayo dyan.
Pero Depende sa tingin mo yan. ba makatwiran ang presyo ngayon? Kailangan ibaba eh. Ibaba ang pressure na. Ay! Bigas. Oh, bigas. Bigas. Oh. Kailangan ano yan eh. Kailangan ibaba. talaga. Ay, kamusta naman kayo? Welcome to Papatok Season 2 with Lady Morgana. Ako na pong papalit po sa Season 3, mga kaibigan. Pero ito, tanungin naman natin, pasukin natin yung contest, no? Hindi ikaw ang pinalad na magwagi. Ano ang naramdaman mo? Ang layo pa naman ng pinanggalingan mo, Davao. Ano? Nung natanggal ako ng episode 5 ng Drag Race Philippines, sinabi ko lang sa self ko na, okay na yan. Okay na to. Kung kaya ano pala, nanay pala ni Miguel, okay na to. Pero hindi ko ang gusto ko lang is marating sa lahat ng mga viewers ng Drag Race na kahit probinsyana ako, umabot ako dito ng ganito katagal. Oo. At Isa ka sa mga pinag-usapan noon. yes, yung episode 1 pa lang pinag-usapan na ako. Happy naman ako and grateful na na-represent ko ang Mindanao drag, and of course ang representation ko ng Davao, and of course ang aking talambuhay, half of my talambuhay na alam ninyo ayun sa Drag Race Philippines. And bonus na yun na naging Miss Congeniality ako ng Drag Race Philippines. Na I'm so happy and I'm grateful on that night of taping na yun, na hindi ko inakala ang kumorona sa akin is the one and only Pia Words ba? Ay, Lord, bonus na Lord, thank you, di ba? Sabi ko, ayun, happy ako and dumadami yung mga fans ko, yung mga fanbase ko, and hindi ko inakala na ganito pala yung mainit na pagtanggap sa amin sa mga girls ng season 1 ng Drag Race Philippines. So, never say die. I mean, right after na matanggal ka na episode 5, parang, pupunta pa ba ako sa Davao? Magstay ako dito sa Manila? Umuwi pa ako ng Davao noon para pahinga, tapos para makalimutan yung mga pagod, yung sleepless nights, lalo-lalo na nag-taping kami na pandemic pa yun. Okay, uwi muna ako ng Davao. So, walang naging welcoming kasi during pandemic pala nangyari. Wala pa, taping pa yun eh. Oo. Taping pa yun. Nung lumabas na siya nung nag-promo na siya ng July, ayun na, doon na yung kabado na kami. Doon sa GC pa lang, oh my God, nandito na ang promo. Ayan na, isa-isa na kami, Meet the Queens na. And that Meet the Queens, doon ako na-hurt kasi ang daming mga bash tungkol sa akin kasi yun eh, kasagsagan na yun ng eleksyon. And alam niyo naman, pag election, pag once na Davao City, ganito ang yung mga political stance, yung mga ako, unbothered ako, bahala kayo dyan. Kasi ang gusto ko lang is, mabigyan ng mabigyan saya yung Drag Race Philippines. Dahil sa Drag Race Philippines, nagkaroon ka ng mga commercials at saka ng movie. Kwentahan mo naman kami about the Yes, commercial. ang first commercial ko is Ever Belena. And hindi ako kasi yung anak ng may-ari ng Ever Belena is #1 fan ng Drag Race Philippines. Then ang isa sa paborito niya is ako. Then minessage na ako sa IG na kung pwede ba ikaw maging endorser ng Ever Belena sa Pride. Then nag-shoot kami na hindi ko in-expect na isa ako nilagay sa digital billboard sa Cebu and dito sa Manila. And wala, as a probinsya na, may commercial first time in my entire life na naka-billboard ako in the whole Philippines. Then yung movie is Third World Romance na pinagbidahan ni Carlo Aquino at saka ni Charlie Dizon. Then next is 3 Days and 2 Nights in Poblacion with JM De Guzman, Barbie Imperial, and of course si Jasmine Curtis. Wow! So, ibig sabihin, kahit natalo, ito yung pag nagsarado yung pinto, may opportunity. Yes. May akyat bahay. Kaya sabi nga ni Jody Santamira sa Be Careful with My Heart, kung nagsara ang bintana, may bubukas na pinto. Kung hindi naman baliktad. kung may nagsara na pinto, may bubukas na bintana. Kung nagsara naman yung bintana, may bubukas pa na fire exit. Ganon yun siya.
Ganun naman siya. Ang nagsasama. daming options. It's daming options. Kumbaga, ito ay for new opportunities. Correct. Yes. Grabe. Nako, Ganun marami yun pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik, Papa Marky. Nako, more drag kwentuhan with Lady Morgana. Kaya dyan lang po kayo, wag po kayong bibitaw. Yes. Ako po si Papa Marky. Ako po si Papa Dudut. Ako po si Lady Morgana. Siyempre, dito lamang yan sa Papatok Season 2 powered by Bingo Plus. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to ₱4,317 bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to ₱300 million. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Factor license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit factor.ph/regulatory or email keepitfun@factor.ph. At syempre, inaabangan nyo pa rin kami dito sa Papatok Season 2 powered by Bingo Plus! And dahil sa Bingo Plus, nanalo po ako. Yan! So, pwede, no? Oh, kasi sa Bingo Plus, milyon ang pwedeng mapanalunan. Up to Yeah. ₱300 million pesos. Pero, game responsibly. Yes. Wow! Lady Morgana, pag-uusapan naman natin ngayon ang may kinalaman naman sa iyong trabaho. No? As a drag queen. Yes. Gusto naming malaman more about this. Mula sa pag-makeup, sa wig mo na yan. Magkano na ba nagagastos mo? Ito, like for example, sa outfit mo ngayon. Pakita mo naman yung paa mo. Ayun. Taas mo lang. Taas ko lang pa ako. Yes. Mala silver na Pumps. shoes mo. Yes. Tapos yung damit mo ngayon. Very- yung earrings mo, lahat-lahat na. Sa isang tindigan, nakakamagkano ba si Lady Morgana? Siguro mga ito lahat, it's 15,000. Lugi pa sa talent fee. Abunado pa na. Depende kasi yan. Meron kasi may mga outfits ako na mix and match. Yung pwede sa ukay-ukay. Ako mahilig ako sa ukay-ukay. Yan. Lalong-lalo na yung drag race pa ako. Meron akong isang outfit doon na ukay-ukay yung damit ko na wedding gown na nilagyan ko ng pearls. Pero binili ko lang doon sa Davao, ₱300. Ayos Tapos nilagyan ko lang. Yung mga starting kit yan, pwede na yun sa ukay-ukay. Oo, mga drag queen starting kit na ukay-ukay. Yan yung mga ano ko sa mga queens na hindi pa well budgeted. So, pwede kayong ipa-alter yung damit ng ukay-ukay, tapos lagyan ng mga beads o sequins or mga rhinestones. Gaganda na yan on stage. Bulag na yan. Ganun. Kumbaga, creativity lang. Oo. Gusto ko yung term niya, bulag na yan. Bulag na yan. Pagdating sa stage po, pag kumikinang, okay na yan. Bulag na yan. Ganun na yan siya. Ayan, paano ba ini-embrace ang mga drag queens sa Philippines ngayon? Ngayon, Tansya mo lang. siguro it's rate from 1 to 10, nasa 8 na siya. Nasa 8. Kasi Doon halos, nagsisimula ka?
Hindi, wala pang ano eh. Kasi yung sa akin sa drag scene sa Davao is barangay contest lang siya, hindi siya sa mga bars. At wala pa yung mga drag shows, wala pang mga, ngayon meron na ngayon mga ano eh, mga every sa north, sa south ng Metro Manila, meron na mga drag shows. Meron nang in-embrace na yung drag brunch, which is ano siya, breakfast and lunch na merong drag show sa isang ano, sample ko lang dyan yung excuse me. Oh, okay lang, sorry lang. Sa ano, Butterboy. Ayan, example ko yung Butterboy, nag-ano siya ng drag brunch. Yung Baxilog na yung Adonis Production, yung mga sa Divine Divas, meron silang drag brunch once a month. Ganun. So, ngayon ini-embrace na, hindi lang, ang dati hiling lang namin is sana ano ng LGBTQIA+, ma-appreciate. Pero ngayon nasa mainstream na ang Drag Race Philippines, yung ultimo nanay, tita, pati mga bata ngayon, mga batang bakla or yung mga nasa ano sa mga barangay, ayun, na-appreciate na nila. Yung meron ng pag nakikita kami, si Maxi, si Morgana, na-appreciate namin na ano siya, it's getting bigger and bigger yung ano namin, yung appreciation ng drag dito sa Kanina may mga Philippines. binanggit na siya mga lugar kung saan ginagawa yung mga drag queens, yung mga performances ninyo. Yes. Ano pa yung mga iba't ibang lugar na makikita kayo? Ngayon, ngayon meron sa Hosik, sa Makati. Ayan. Meron din may comedy din na na drag brunch doon. Tapos meron din sa Butterboy, meron din sa Drag in the South. Meron yun powered by Drag Playhouse na pinangunahan ni Eva La Queen. Yan yung nila, yung nila Jason. Organize sila ng mga drag shows na doon yung mga queens, mga Ru girls, doon kami nagpa-perform and happy yung yung engagement. Dito sa drag queen na to, meron bang like ito grupo mo to, ito grupo ko to. Kumbaga sa TV From station, house. may TV network war para may na kailangan mas magaling tayo sa kanila. Kailangan dito sa drag race na to, tayo yung manalo. Parang may competition. Oo naman, every naman house ang tawag namin yan eh. Merong House of Ding, yung kay Brigading, yan. Meron silang mga anak-anakan, siya yung mother. Meron din House of Horror, wala ba? House of bahala kayo. Anong house nyo dyan? Ikaw, saan ka kabilang na house? Wala akong house. NPA ka? Oo, ako saling-pusa lang ako dyan. Ganun na freelance. Yeah, I'm everywhere. Yeah, I'm everything. Basta friendly siya. Friendly. Yeah, kaya nga naging miscongeniality. Oo. Pero mahirap kung wala kang sariling bahay. Parang kumbaga yung bahay na yun magiging suporta mo. Siguro yung house sa amin sa Davao yun eh, with my drag mother. Barkada kasi kami. Pero kami naman, kami na din nagko-compete. Pag barangay contest, kami magko-compete. Pero dito sa Manila, meron na ngayon eh, dami ng house eh. Ang dami ng house. Binabanggit natin yung mga compete na yan. Dumating ba sa point ng career mo na nagkapikunan at nagkapisikalan na kayo? Na ngayon na mga queens? Oo. Mulo. Talakan, pwede. May mga ganun. May talakan. Tapos, yung mga pisikalan, wala akong Ay, feeling ko may nanununtok. Yung amoy ng kilikili. Basically. Uy! Ako! Sinong drag queen ang medyo maamoy? Yan. Meron bang gano'n? Kakaiba yung amoy. Parang Magbabalik po ang papatok. Meron ako. Meron akong nakilala. Sino? Kung lang, clue. Yung tipong hindi mo hihiramin ang gamit niya. Oo. Dahil may amoy. Alam niyo ng mga queens eh. Pero Ano clue? Clue? Oo. Sikat siya. Ay! Sikat. Napapanood sa TV. Pero hindi raw girl. Hindi siya Drag Race Philippines. Pero hindi mga sisters ko. Basta, kilala siya. Kilala siya. Wala bang clue dyan? Ayoko mag-clue! So kanina may nang-iikit. Tapos may amoy yung isa. Alam mo, basic yan sa drag queen. Alam mo, book and bless ka. Tapos nakalimutan. Meron kasi kaming, sige, ito aminin ko. Meron ako isang event na sunod-sunod yun eh. Sunod-sunod yun siya. Morning, afternoon, evening. Tapos,
alam mo yung stockings ko na, kasi pawis na yung pagtanggal ko sa stockings na yun, alam mo yung tumatayo na yung stockings ko. Sa hindi na nilalaban. Pero sabi ko, parang may something na siya. May something anghit na siya. Sabi ko, basic yan sa hindi ba siya basic? Na-experience yan sa mga other queens na minsan na pag tinamad ka or napagod na yung katawan mo, kaya hindi mo na mamalaban yung yung mga gamit mo. Yung bang buhok mo, may amoy ba yan? Ay, walang amoy to. Walang amoy to. Mabango siya. Mabango. Nung unang upo pa lang niya, yan yung number 1 rule sa drag queen yan. Kailangan mabango ka sa TV, mabango ka in person. mabango siya kanina. Oo, dapat. Amoy cabinet. Oh, yes, amoy alcampor tayo mga best. Okay, yung performance mo nun, yung pagli-lip-sync, kailangan ba magaling talaga mag-memorize? Yung performance mo, kailangan ba medyo loud din? Kailangan mo ba? matalino ka dito. Hindi mo kami idea. Hindi kasi, pag-lip-sync kasi, depende yan sa kanta eh. Kasi, pag once na, for example, yung perform ko na, na nagmamahal lang ako, soul yun eh. Dapat puso sa puso. Naintindihan mo bawat lyrics ng kanta. Para din siya pag-artist, pag-arte lang sa isang pelikula. So, kailangan mo, yung role na yun, kailangan mong i-embrace yun siya. Kailangan mong intindihin. Kailangan mong kaibiganin yung kantang yan. Para maintindihan mo, para pag-perform mo on stage, on point yung yung emosyon. So may mga kanta ka din na iniiwasan. Meron na kumakanta iniwasan, lalo na pag fast beat. Lalo na hindi ko feel yung kanta. Yan yung, pero meron din isa na event na binigay sa akin yung pyesa na yon, pero hindi ko feel. Pero kailangan mo siyang, it's because it's client's choice. So, ayun, kailangan mo siyang aralin para ma-feel mo yung kantang yon. Kasi merong ibang mga performers, ako, na-observe ka, based on my observation na, may mga queens na, yung kanta, soul, pero yung mukha, galit. Ba't galit ka? Kasi yung kanta malungkot. Kailangan siyang tansyahin. Kailangan mong pakasalan yung kanta. Kailangan mong meet halfway kayo. Ganun ka rin ba sa buhay na, katulad nito, pag may gusto yung client, kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo aral, kailangan ikaw yung mag-adjust sa kanila. In real life, na ayaw ko nitong ganitong bagay, tapos ipipilit sa'yo, ikaw ba yung mag-a-adjust o no ka talaga? Ako sa totoong buhay, ako nag-a-adjust eh. Miss Congeniality nga, di ba? Para sa mga, pero mayroon sa point na nag-a-adjust ako or nagbibigay ako ng bigay ako ng bigay, pero walang bumabalik sa akin. Which is, ilang sapatos nang naibigay? Shout out pala sa'yo. Kulang pa ng 2 buwan, ha? Charis lang. Ako yun. Bigay ako ng bigay. Pero, walang bumabalik sa akin. Yun yung masakit. Na part na you have lots of friends. Ako, dito sa Manila, I have lots of friends nung kasagsagan ng Drag Race. Pero nung umabot ako sa punto na naging nag-down ako, na there's a year, 2024, that is my down si Morgana nun. Walang tumulong kini kahit isa. Yung parang, nawala sila lahat. Konti na lang yung tumulong sa akin. Pero I'm grateful na yung maliit na circle na yun, dun sila yung totoong kaibigan ko. Tunay yun na, i-confirm ko lang yun. Paminsan kasi hindi mo kailangan ng madami. Yung konti lang pero tunay, enough na yun. Oo, enough na yun. Tumatak ba sa utak mo na itong mga to, nung panahon na kailangan ko, pag lumapit sila sa akin, it's a no na? Ko siya, kailangan siya ikat eh. Kailangan siya ikat. Pero napangatawanan mo ba? Ngayon, ko na Miss siya Congeniality ka, di ba? hindi naman porket Miss Congeniality ako sa Drag Race, pwede ako sa lahat. Doon ako na natutunan eh. Kasi yung that time na nag-Miss Congeniality ako, ako sa lahat. Yes, friendly ako sa lahat. Para kang karinderya? Para kung karinderya, bukas ako sa lahat. Sa lahat ng gustong kumain. Yung bukas ako sa lahat, pero yung naubos yung
tawag dito? Pasensya. Hindi naman pasensya, naubos yung sarili ko. Kakaisip sa kanila. Prioritize ko sila, yung parang gano'n, nakalimutan ko yung self ko. Mga drug queen din ba yung sinasabi mo, yung may sama ka ng loob? Hindi general yan sa lalaki. Pero magkano ba ang kinikita naman? Pag-usapan naman natin Oo, yung mga kitaan. racket mo, kabi-kabila. Noon at ngayon. Noon, barangay contest, contest lang yun eh. Pag natalo ka, wala kang maano. Yung nag-stand up comedian ako, nag-start ako ng TF ng 250 pesos. Oo. Isang buong gabi? Tapos bawi lang kami sa tip. Oo. Pero yung tip na yun, hati-hatiin pa namin yung lahat. Ng mga performer. Yes. So sa isang gabi nakakamagkano kayo? Siguro malaki na yung sa akin. Masaya na ako sa 1.5. Oo, 1.5. Ilang gabi yun? Pero hindi pa yan siya hindi siya consistent na 1.5 mga So, iba-iba. Minsan 800 lang, minsan 500 lang yung maano mo. Yung doon pa ako sa Davao. Pero nag-Manila na ako, yung pumutok ng Drag Race Philippines. Ayan. Depende yan sa show depende sa lugar. Pag Metro Manila ako kailan ko ba disclose? Hindi, yung range lang. Yung range lang. Siguro nasa 10 to 15. Per night? Per night. Pero sa Vice, iba din ako. Sa Vice, nag-work na ako sa Vice Comedy Club as an performer. Pumunta nga tayo dyan. Yes, punta kayo doon. Alright. Punta kayo doon. Alam mo, malaking help. May libreng passes ba? Ako na ba, ipag-i-assist ko kayong dalawa. Ay! yan. Naka-record to, ha? I-guest list ko yan. I-guest list ko. Alam mo, malaking pasasalamat ko kay Meme. Talaga. Oo, kasi nung that time na yung down ako, yung walang-wala ako, basta yung napunta ako sa maling daan. Oo, aminin ko yan sa. So iba ito, hindi to yung drag race. Hindi. Ibang drag to. Ay, ibang to. Alam nyo na. Yan. Hindi ko talaga hindi ko talaga yan siya itatago. Dumaan ako sa maling barkada. Dumaan ako sa maling bisyo na hindi naman yun ako eh. Oo. Kailan nangyari to? Last year. Last year. As in, ubos yung halos naubos yung savings ko. Naubos yung pera ko dahil nandoon sa maling gawain niya yun. Tapos si Meme? Yung tumawag si Meme, yung nag-text si Meme sa akin na, pwede ka ba mag-perform? Pwede ka ba mag-perform sa Vice Comedy Club? So, doon ako, yes Meme, as a regular ha. So, doon ako nagdesisyonan ako na doon ako napagdesisyonan na ito, tigilin ko na to, ititigil ko na to. Kasi ayaw ni Meme ng ganyan eh. Ayaw ni Meme ng isang baklang pariwala. Pero napapasalamat ako kay Meme kasi binigyan ako ng another chance na to prove na kaya mo to, ilaban mo to. Kaya mo yan. So, ayun, every time na nag-perform ako sa Vice, I'm very, very grateful. And doon ako na-humbled. Kasi nung kasagsagan ng Drag Race Philippines, yung kasagsagan ng season namin, lumaki yung ulo ko. Aaminin ko yan. Lumaki yung ulo ko, naging maldita ako. Alam na chismisan na ako sa prod na, ito si Morgana, naging maldita, naging ingrata na. Kaya, sa lahat ng mga nakaalitan, ayun, I'm very, very sorry. Pero nag-talk naman ako sa kanila, I'm very, very sorry. Hindi naman ako ganun na nag-culture shock lang ako dito paglipat ko dito sa Manila. Then, yung pumasok na ako kay Meme, ayun, happy ako na na-prove ko na kaya kong magbago. Kaya kong maging isang mabuting performer. So parang sukli niya yun kay Vice ganda. So parang utang na loob mo to sa kanya. Yes. Kasi sa pinagdaanan mo, yung iniwan ka ng mga tao na ito, konti lang yung nagbigay sa'yo ng tsansa. Konti lang yung mga nagstay. At si Meme yung nagbigay sa'yo ng tsansa. Yes. May message ka ba kay Meme ngayon? Ayun, Meme, maraming salamat. Thank you so much sa lahat. Sa trust na binigay mo sa akin, sa chance na binigyan mo ako ng isang tahanan. Ayun ba? Is that my camera? Okay, sige. Meme Vice, maraming salamat sa iyo. Thank you so much sa blessing na binigay mo sa akin. And of course, isa kang blessing sa akin ni Lord na binigyan mo ako ng chance to prove
na maging isang mabuting performer. Alam mo, Meme, parati kitang pinagdadasal. Promise yan with all my heart na salamat. Wala akong ibang masabi na kundi isang taus-pusong pasasalamat sa iyo po. Maraming salamat. Thank you. Okay. Ikaw ba, Lady Morgana? Kasi pag nanonood ako ng Showtime, maraming mga nambabasya kanya. Ikaw ba nasasaktan kay Vice Ganda? Oo naman. May mga bashers. May mga bash. Pero alam ko yung kapasidad ni Meme eh. Kung may nagbabash sa kanya, dead man lang yan eh. Kasi as long as she do her work or his work na mapasaya ang mga tao, yun lang yun, okay lang yun. Doon ako na-inspire din sa kanya na yung about bashing, so choose your battle. Ngayon, yung dati, papagpatol ako sa mga bashers eh. Ngayon, alam ko lang, papatulan ko ba to or hindi? Sayang lang yung oras ko eh. Sige, bahala kayo dyan. Ikakakayaman ko ba tong bashing na to? Ay, wag nga. Bahala na. The more bashers, the better. Diyos ko, the more bashers, the more kapag uusapan ka, the more sikat ka. Pag hindi ka na pinag-usapan, ay, kabahan ka natin. Kaya yung pinagdaanan ko, napag-usapan ako. Oh my God, si Morgana ko, at least napag-usapan. Ganon. Pero mali yun eh, mali yun. Dapat na pag-uusapan ka, nasa good path ka. Magandang ihemplo. Magandang ihemplo. Hindi yun sa maling ihemplo. Alam mo, eksakto, na magandang pag-usapan yung kwento niya. Kasi mula doon sa nangyari sa buhay niya, nagbago siya at pinipili niya maging tama. Tsaka kukunti lang yung mga nabibless, di ba? From the province to Manila. At tsaka, isa ako sa mga na-blessed na tao na, nalugmok man ako, pumunta man ako sa bisyong ganyan, pero nabigyan pa ako ng chance ni Lord na ma-prove yung self mo na kaya mo magbago. And until now, I'm nasa process pa ako ng healing na kailangan kong magbago. Every day is a challenge eh. Meron yung mga tawag nito, may mga challenges na ibibigay sa iyo si Lord. Pero yung challenges na yan, hindi mo ka naman bibigyan ng challenge nila na hindi mo makaya. Kaya mo yan eh. Okay. Ngayon. Ganda ng ilong niya, oh. Oo. Salamat po, Siyensya! Totoo ba? Pinagawa? Oo, pinagawa to. Tapos ito din, wala. Kaya nata, mukhang natural. Salamat po, Botox. Thank you so much. Parang gusto na namin ni Papa Marky na subukan ng mag-drag-drag. Oo, yung DRA ha, hindi yung DRU ha. DRAG. DRAG ha. Pwede ba? Pwede ba? Ang sasabak. Ano ba ang magandang pangalan namin? Oo. Magandang pangalan kay Papa Dudut. Sa akin. Lady Do. Lady Do. Kasi malaki ang aking. Pero yung Do is D-U D-U-W. Do. Lady Do. Or parang yung parang papapas lang siya, Lady Do. every morning may do. Do. Nagjuju kayo sa morning. Yes, nagjuju kayo. Masarap gawin sa morning. Ang mag-morning dew. May morning dew. Okay. Lady Do. So kung do siya, ako naman, Papa Mark, anong pwede kong Papa Marky. Ano ba zodiac sign mo? Scorpio. Scorpio. Ay, pangit kung Scorpio. Bakit naman pangit yung Scorpio? Maganda ba si Papa Marky kung magiging Ay, maganda yan! Oo, maganda. Queen. Wala na. Kamukha mo si Tita Baby pag Sino si Tita Baby? Drag queen din yun. Drag queen yung season 3. Kamukha mo si Tita Baby pag ganyan. Medyo mataba din Alam ko, kasi kapitbahay. Sabi daw, louder daw, Lady M. Louder po tayo! Ayan! Bawal po tayo mag-whisper. Sige! I-retake ba natin yung sinasabi ko kanina? Okay ba yun? Alam ko na. Marky, pangalan ng nanay mo? Pangalan mo? Tess. Tess. Ganun ba yun? Pag ano? Pwede kong, kasi meron akong anak-anak, ayan dyan, yung anak-anakan ko, ayan din. Si Nagda-drag din ba siya? James ang pangalan niya, pero ang ano niya, Drag name. ay wala pala, pwede i-cut yung James, bawal pala. Okay lang daw. Sige, pero yung pangalan niya, drag name niya, Marga Faye. Marga Faye. Kasi, yung Marga, pangalan ng nanay niya. Akala ko galing Pangalan ng sa'yo. nanay niya, tsaka pangalan ng tatay niya. So, pinag-isa. Sabi ko, sige, Marga. Marga Faye, ako na magpangalan. Lasing ako nun. Pag ako lasing, maano ko yan yung mga ano ko. Mga pangalan. Pero ikaw, pangalan ng nanay mo, Tess. Tsaka Marcelo yung tatay ko. Tess. Tapos Marcelo, Marites.
Marites! Chismosang chismosa. Chismosa, o di ba? Kagaya nito, di ba? Ano ka? Dakilang chismosa ka talaga. Yung Marites. Pwede siya dagdagan natin. Lady Marites. Yeah. Anak-anakan ko lang kayo. Lady Marites and Lady Du. Together with Lady Morgana dito sa Papa Talk Season 3. Naku, pero syempre, may pangalan na tayo. Lady Du at saka Lady Marites. Lady Marites. Dapat kuhan mag-perform tayo dito. Yan. That's the deal. Excited na ako. Siyempre, dapat turuan mo kami. Oo naman. Sige, turuan mo kayo. Dapat alam nyo yung lyrics ng kanta. Tapos, okay. emosyon. Emosyon. Alam ng lyrics, may emosyon. mabakla talaga pag salabing emosyon. Emosyon. Ganon. Emosyon. Emosyon. Okay. Tapos, meron pa ba kaming nakalimutan? Hand movements. Dapat, for example, kung saan yung ano mo, kung tuturo mo siya, kung kunwari siya. Okay. Kung puso, pag ganyan, puso, gano'n. Puso. Ganong puso. Ganong. Ba't maganon puso? Kumukuhan. Puso, Pumipintig-pintig. Pag feminine din eh. Okay. Ganon. Puso. So magkakaalaman yan mamaya sa ating pagbabalik dito sa Papa Talk Season 2 Powered by Bingo Plus! At nagbabalik po mga kaibigan dito sa Papa Talk Season 2 powered by Bingo Plus. Kaya naman, dalawa po sa respetadong host po mga kaibigan ay naging drag quiz na po sila ngayon. Tawagin po natin sila, si Lady Du at si Lady Marites. Pasok! Grabe si Lady. Ang mama mo, bulag. Hindi ba ito hospital? Kasi nalapit na ako kung Sus, paano bigay mo? Ano nangyari sa'yo? School project yung outing niyo. Ito lang po kinayana ng budget. Starter kit. Eto. So ngayon, para ma-experience naman ninyo ang pagiging isang drag queen, eto tayo. Pero meron tayong song ni KZ Tandingan ang Mahal Ko o Mahal Ako. Then, i-lip-sync natin yan. Pero mauna muna ako mag-lip-sync. Then, of course, sumunod naman si Lady Marites and sunod naman si Lady Du. O sige, paano naman na-experience nyo? Anong feeling para maging drag queen in just a minute? How to become drag queen in 1 minute? Kaya eto na mga kaibigan. And music! Natutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay maranasan ang umibig at masuklian din ang pag-ibig. Sino ang ibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Anong maiilanin ko? Isip ba ko ang puso ko? Nalilito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ko? Love sa linang. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya!